Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa grounds for annulment sa Pilipinas. Ang annulment sa Pilipinas ay tumutukoy sa proseso ng pagdedeklara ng kasal na walang bisa at walang bisa batay sa mga dahilan na nagdulot ng depekto sa kontrata ng mag-asawa mula sa simula. Narito ang mga karaniwang batayan para sa annulment gaya ng itinatadhana sa ilalim ng Family Code of the Philippines. Mga grounds para sa annulment kapag ang kasal ay wasto ngunit legal na may depekto, isa, kakulangan ng pahintulot ng magulang, isa o pareho sa mga partido ay nasa pagitan ng 18 at 21 taong gulang. 2, ang alinmang partido ay walang katinoan. 3, panloloko sa pagkuha ng pahintulot ng alinmang partido. 4, puwersa at pananakot sa pagkuha ng pahintulot ng alinmang partido. 5. Kawalan ng lakas o kabigwang ganapin ng kasal. 6. Sakit na nakukuha sa pakikipagtalik na walang lunas. Artikulo 35, Family Code of the Philippines. Grounds for annulment when the marriage is void from the beginning o kung ang kasal ay walang bisa sa simula pa lamang. 1. Minorya o wala pang 18 taong gulang. 2. Kakulangan ng awtoridad ng opisyal ng solemnizing o nagsagawa ng kasal. 3. Walang lisensya sa kasal. 4. Bigamous o polygamous marriages. 5. Pagkakamali sa pagkakakilanlan ng isa sa mga partido. 6. Ang mga kasunod na kasal kung saan ang deklarasyon ng nullity ng nakaraang kasal ay hindi na itala sa partition o liquidation ng mga ari-arian ng mag-asawa. 7. Kapag walang distribusyon ng presumptive legitime ng mga bata na may tamang government registry. 8. Psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Psychological incapacity has been defined by the Supreme Court in the case of Agnes Padric Jorfo vs. Republic of the Philippines, GR. Number 246933, March 6, 2023. Psychological incapacity is a legal concept, not an illness which has to be medically or clinically identified. Therefore, psychiatric examination is no longer required in Article 36 petitions. In cases where a psychiatric report is offered as an expert's opinion, the psychiatric evaluation of the alleged incapacitated spouse is not indispensable. The psychiatric evaluation may be based on collateral information or other sources. Ang ibig sabihin ng psychological incapacity ay isang legal na konsepto, hindi isang sakit na kailangang matukoy sa medikal o klinikal. Sa makatuwid, hindi na kailangan ang pagsusuri sa psikiatriko sa mga petisyon ng Artikulo 36. Sa mga kaso kung saan ang isang psychiatric na ulat ay inaalok bilang opinyon ng isang eksperto, ang psychiatric na pagsusuri ng pinaghihinalaang incapacitated na asawa ay hindi kailangan. Ang pagsusuri sa psychiatric ay maaaring batay sa collateral na impormasyon o iba pang mapagkukunan. Iyan lamang po ang mga grounds for annulment. Ano ang epekto ng declaration of nullity o annulment? Kapag ang kasal ay idineklara na walang bisa o napawalang bisa, ito ay itinuturing na legal na hindi wasto. Ang parehong partido ay malayang magpakasal muli. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.